Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Pastora Loy Fulgencio dito sa ating marriage counseling. How to value responsibility in marriage. Sa paksapong ito ay ating pag-usapan yung sinasabi ng ating PMC Manual POH 1996. At ganito po yung sinasabi doon. The couple that found the family therefore carries an awesome privilege and a tremendous responsibility. The married couples as parents are co-creator of human life with God the Creator. As parents, the married couples thus become integral agents of the cycles of eternity from generation to generation. Ano po ang nais na iparating sa atin ng message na ito ng ating pre-marriage counseling manual? Na ito po daw ating mga nagpapakasal ay mayroong dinadalang pribilehiyo at isang napakalaking accountability o responsibility. Ang atin pong mga nagpakasal ng mga mag-asawa bilang magulang ay co-creator of human life na kung saan ang Diyos ang lumikha. Bilang mga magulang, ang ating mga mag-asawa na nagpapakasal ay nagiging agents ng cycles of eternity from generation to generation. Mahalaga po yung role na ginagampanan nating mga mag-asawa dahil sa atin ay nag-uumpisa ang isang pamilya at nakaatang sa ating balikat ang isang mabigat na responsibility na alagaan natin ang ating pamilya, ang ating mga anak, sapagkat ito yung atas o task na ating tinanggap sa Panginoon nung tayo ay nagdesisyon na magpakasal at mag-alaga ng ating mga sariling mga anak. Meron pong mga sinasabi ang Biblia tungkol sa mga responsibilities nating mga nagpakasal at nagtatag ng sarili nating pamilya. Doon sa 1 Timothy 5:8, if anyone provide not for his own, and especially for those of his own house, he hath denied the faith, and he is worse than an unbeliever or infidel. Alam niyo po, natural na po sa ating mga magulang na meron tayong tinanggap na atas sa ating Panginoon na tayo ay maging provider ng ating, hindi lang ng ating sarili, kung hindi ng ating sariling tahanan. At ang sabi pa nga dito na kung ang provision ay ating ipagkait sa ating sariling pamilya, masahol pa tayo dun sa mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. So, isa ito sa isang napakalaking accountability ng isang taong nagtatatag ng sarili niyang pamilya at tahanan. Sa 1 Peter 3:7,
Likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. Nako, ito nga ho yung palagi kong ipinaalala dito sa ating mga kumukuha ng lisensya para magpakasal, na maging mabuti sila doon sa kanilang mapapangasawa. At sapagkat alam naman natin na ang mga kababaihan ay mahina, at siyempre ang mga kalalakihan, sila yung mas malalakas, kaya ako nga kung pag malupitan mo ang isang babae, hindi ho kalugod-lugod sa Panginoon yon. At ang isa pa, kapag ang isang lalaki o husband ay naging malupit sa kanyang asawa, ang sabi rito ay hindi pakikinggan ng Diyos ang kanyang mga panalangin. Ayun po yung isang bagay na napaka-critical sa mga taong o sa mga husbands na malupit sa kanyang asawa. Sa Titus 2:4-5 ay ganito yung sinasabi dyan, that they may teach the young women to be sober, to love their husbands, to love their children, to be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God be not blasphemed. Ayan, hindi lang ang lalaki ang merong isang napakalaking accountability sa pamilya, kundi ganun din yung mga kababaihan. Sa panahon ho natin ngayon, yung sinasabi sa Magna Carta of Women, equal rights ang mga mag-asawa. Kay lalaki ka, kay babae ka, kung ano yung mga ginagawa ng babae sa kanyang sariling tahanan, might as well yung lalaki accountable din dyan sa mga responsibilidad sa loob at labas ng ating tahanan. Kasi sa panahon natin ngayon, pareho na hong naghahanap buhay ngayon ng lalaki at ang babae. Kaya nga lang, itong panahon ng pandemic ay maski gusto mong maghanap buhay, kung talagang wala kang magagawa, paano ang gagawin natin ngayon? Pero dito ang sinasabi ay, nga daw, ating mga kabataang babae ay ating turuan na maging tahimik, mapagmahal sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak, at keepers at home. Mabuti, masunurin sa kanyang sariling asawa, at nang sa ganon yung salita ng Diyos ay parang hindi, what do you think, yung blaspheme, parang hindi magandang word yung salitang blaspheme, ay parang hindi ho ata ayos kapag yung ating mga aksyon, yung ating mga ginagawa ay hindi tumutugon sa itinuturo ng salita ng Diyos. Kaya nga ho, tayong mga kababaihan ay maging mabuti sa ating asawa at sa ating mga anak para hindi napipintasan yung ating pagiging Kristiyano, at pati ang salita ng Diyos ay para bang ibig sabihin yung ganyan ba yung itinuturo ng Word of God sa atin. Kaya nga ho siguro po hindi lang dahil tayo'y pastor kaya kinakailangan natin maging mabuting asawa. Kung hindi, kahit na ikaw hindi isang lingkod ng Diyos, ay hangarin mo na ikaw kung hindi man maging perfect, ay isa kang mabuting asawa at nang hindi mapintasan pati ang salita ng Diyos. Sa akin hong 19 na taon na pag-counsel
dito sa ating pre-marriage counseling, ay napakarami na nating mga kabataang mga nagpapakasal ang ating na-counsel at ating igina-guide, no po. At siyempre po, hindi maiwasan yan na kung marami man ang mga nagpapakasal na nananatili sa kanilang commitment at maganda naman ang kinalabasan ng kanilang buhay may asawa, pero meron din ho na mga nag-aasawa ang naghihiwalay at hindi dahilan na sila may mga anak na, kaya po pwede nang mapigilan, ano. Dahil pag talagang gustong maghiwalay ay lahat ng paraan ay kanilang ginagawa para sila ay magkahiwalay. Ang katwiran nila kung nagsasama nga sila pero wala naman silang ginawa kung hindi mag-away at hindi naman nagkakasundo talaga, siguro mas mabuti na nga na magkahiwalay. Yun ang katwiran nila. Wala ho tayong magagawa doon kung yan ang desisyon ng mga kabataang nag-aasawa. Pero hindi ho yun ang dahilan para tayo huminto na sa pagtuturo natin kung ano yung mga katotohanan at mahalagang ating maipahatid sa kanila. Kailangan nung i-value natin ang pamilya, ating mga anak, at ang ating commitment sa Diyos. Higit kanino man ay sa Panginoon. Sapagkat kung hindi na natin ipapasa sa ating mga kabataan ang katwiran ng Biblia at ang magagandang itinuturo ng ating PMC manual sa kanila at ang ating mga batas, ay talagang napakahirap na para sa kanila kung yung mga sariling opinyon at mga desisyon ang kanilang susundin. So, mahalaga pa rin po na ating maipahatid o ating maturuan na pahalagahan ng ating mga kabataang nag-aasawa ang salita ng Diyos. At sa ganon ay ganito din ang kanilang ipasa at ituro sa mga susunod na henerasyon ng ating mga kabataan. O sino po ang responsable para gawin ang lahat ng yan? Ma-instill sa isipan ng ating mga kabataan ang mga values, kung hindi ang sarili nilang magulang. At ang mga simbahan at ang ating eskwelahan. Sapagkat kung tayo hihinto na sa pagsasabi sa kanila at pagtuturo ng mga mahalagang values na ito, ay ano pa kaya ang mananatili sa kanilang kaisipan at ang mga magiging standard ng katwiran. Diyan lang po at maraming salamat sa inyo sa ating napag-usapan ngayong gabi. Nawa ay makapaghatid ito sa inyo ng konting kaisipan. Ano nga ba ang katwiran ng Diyos at ano nga ba ang sinasabi ng ating mga counselors upang sa ganon ay ang mga katwirang ito ay pahalagahan ng ating mga kabataan at maipasa sa susunod na henerasyon ng ating mga anak. Ako po si Ladrine Opindol, 27 years old, nagtatrabaho ako sa Palengke. Okay. Ano ba? Ako po si Galing Gabi, 27 years old po. Nagtatrabaho po sa Palengke. Ano ba?
O, bakit kayo magpapakasal? Pakasal kami po dahil sa tuwa namin na ako si Eric Amores, taga Malabon ng 28 years old, businessman. Ako po si Bernadette Mentulan. Nakatira po sa Malabon City. Isa po akong box seller. O, bakit kayo magpapakasal? Ang minor. Ano po kasi ready na po kami. Tsaka mahal po namin natin sa Diyos. Kala ko dahil pandemic. Hindi ko po. Hindi nga dinig. Kasi na. Hello, ako si JC Calipo. Nakatira sa Luzon. Ang work ko related sa finance. Ako si Mark Casareno, taga Mandaluyong City, natrabaho nila ng engineer. Kano yung dating Chief Justice? Sige, maraming salamat. Bakit ka magpapakasal? Ako na daw po yung sagot. Gusto na po namin bumuo ng sariling family namin since nasa tamang edad na po. Oh. Saka ayaw na akong pakawala. I am Tracy Gonzales. Nakatira po ako sa Bayan-Bayanan. Bayan-Bayanan. I'm 27 years old, civil engineer. Ako po si Giancarlo Villatulia, nakatira sa Bayan-Bayanan. Sales engineer po ako. Pareho ka engineer, ano? Bakit kami mabakasal? Sa akin po, siguro dahil I can see myself living with him for the rest of my life. Sige, maraming salamat. Hello. Hello, good afternoon. My name is Clarissa Franco from Maysilo, Malabon. 23 years old and nagtatrabaho ako bilang isang manager ng isang fast food. Maganda nga po na ako si Jason Brown, 84 years old, isa akong police. Magkapakasal kami dahil kami yung nakadala sa isa't isa. Afternoon, ako po si Maria Isabel, 30 years old. Taga-Herrera po kami, Malabon. I'm Leo Tapondo, 25 years old. I came from Japan, so I'm working. Oh, so Japanese ka. O, saan kayo magpapakasal? So I'm not Sandaro. Sanda? English speaking. Oo nga naman pala. Bakit ba tinatagalog ko to? Oh. Sa consul? Saan? Baka parang yan. Religious wedding, civil wedding. Catholic. So civil wedding. So maraming salamat. Natalie Ray Ventura, 24 years old, nagtatrabaho as businesswoman. Ako po si Jim Willie, nakatira po sa Potrero, Malabon. I'm 25 years old na po. I am a businessman in a glass and aluminum supply company. Okay. So, bakit magpapakasal? It's already been 8 years na po since I met her. She's my first and hopefully my last. Hopefully pa ha, pabihira. Siguro muna. Sige, marami. Gusto rin na yung mga taga Nueva Vizcaya. Nueva Vizcaya ka? Ang layo. Ano? Ako po si Jaime Tupas, nakatira din sa City Catamone. Nagtatrabaho sa Joven Industry. Saan mo siya nakilala? Sa text lang. Oh, ayan na. Sinasabi ko. Siya na po ang last na mamahan. Salamat po. Salamat. Ako po si Ana Marie Pascual, taga Santa Cruz. 24 years old, Ako po si Christian Tangaw, teacher po in online business. Taga-Malabon. O, ba't magpapakasal? Kasi alam ko na kayo Ako po si Sharon Hicks, 23. Pares po kami public school teacher from Malabon. From Tagatong siya ako po. He's from Holong-Duhat. Saan? Holong-Duhat. Akala ko sa Hulo. Ako naman po si Paulo Son, nakatira sa Tugatong, 26 years old. Ano po sasagutin? Oo.
Ano? Bakit kayo magpapakasal? First, bakit po kami magpapakasal is because we as a teacher, we should become a role model for students that we should build a strong relationship with God and syempre sa amin dalawa para mag-grow namin yung relationship. Oo nga. Mapag-isa kami. Kailangan ideal kayo dahil mga My teacher. name is Bianca Soriano. I'm 23. And my work is nutritionist dietitian at the hospital. Oh, ikaw naman. Ako po si Renate Lala from Pangulo, Malabon. I'm 34 years old. Ako po isang nurse sa San Lorenzo, General Hospital. Nakakasal ko ngayon kasi love namin. Oo, talaga ba? Parang hindi ba makapaniwala eh. Totoo ba yung sinabi niya? Ako po si John David si Papa. Nakatira po sa Barangay Lulungan. Para ako po sa DepEd po, administrative assistant. Ako naman po si Rex Gabriel.